Hi guys, meron akong kwento. Kwentong simple lang. O eto, pakinggan nyo. Isang araw at araw na naman ng aking pasok sa trabaho at papasok na sana ako nang bigla na lang akong sinalubong ng isang guard. Oops, teka, ibalik natin. So ayun nga, ito nga ang totoong kwento. Alas 7 ng umaga na naman at malamang sa malamahang ang aking anak na naman ang masusunod. Every morning ganto talaga kami ng anak ko. Gustong gusto niya kasi lumalabas kami ng bahay. Ang init kasi sa loob. Pag pumatak na ng alas 7, ramdam mo na ang init. Tapos makakalanghap ka pa ng mga usok ng sasakyan. Tabing highway kasi kami. By the way, temporary kaming nakikitira sa biyanan ko. Wala pa kasing pera na pangtayo ng bahay. Nagsisimula pa lang kasi kami. Pero sa totoo lang, gusto na talaga namin bumukod ng partner ko. Marami kasi nagsasabi sa akin na masarap bumukod. Yun bang magkakaroon ka ng sariling plano, sariling desisyon, at hindi mo na kailangan mahiya. Speaking of mahiya, sa totoo lang, nahihiya akong mag-voice over sa mga video ko. Feeling ko kasi ang pangit-pangit ng boses. Na-realize ko, ikaw lang pala yun. Charis! So ayun na nga, bigla akong natuwa dito dahil nung kinakausap namin yung bata, bigla siyang sumagot. Nakakatuwa lang dahil kahit 1 month old pa lang siya, nakakarinig at nakakakita na siya. Tama ba ako guys? Kung mali ako, pakicorrect na lang po. At nung pagtapos kong ambuhatin yung bata, binigay ko na siya sa partner ko. Madalas kasi siya walang tulog. Kaya pag umaga nililibang ko yung bata para makatulog siya. Pero pag nagutom na yung bata, wala na akong magagawa. Dahil gatas na talagang hinahanap niya. Sa video na to guys, nilalabahan ko yung uniform ko. Dahil gagamitin ko ito at papasok ako sa trabaho. Dalawa lang naman siya, hindi ko dinadamihan dahil mahirap labahan. May araw kasi na napapagod yung katawan ko pag galing sa trabaho. At saka ako kasi yung tao na kapag pwede pang gamitin, hindi ako bibili ng bago. Kahit butas pa yan. Hanggat pwede pa. Dito pala guys sa bahay ng partner ko, poso lang ang ginagamit nila. Dito kasi sa barangay nila mahina ang tubig. Dati nga wala pa ito eh. Kapag maliligo ako o maglalaba ako, minsan uuwi pa ako sa barangay namin. Dahil dun sa barangay namin, sa barangay dito bumalakas ang tubig. Sa lugar kasi namin, ang pinagkukunan ng tubig namin is bundok. Dito kasi bukod sa poso, marami pang buhangin na lumalabas. Kaya ang nagagastos dito na inumin namin is nasa 6 na galon sa isang linggo. Tapos sasabayan pa ng mainit na panahon kaya nauubos agad ang tubig. Bukod sa tubig, pati damit ko ang bilis maubos kasi ako naman ay ang bilis ko mapawisan. So ayun nga guys, ako yung magbabanlaw na ng aking damit. Hindi na ako naglaba kagabi dahil nakauwi na ako 11. Duty ko kasi alauna tapos mag-out ako ng alas 10. Kaya umaga ko na lang nilabahan kasi alauna pa naman ang pasok ko eh. Sa part na to guys, habang binabanlawan ko yung damit ko, hinalo ko na yung short ko. Sa totoo lang, ginagawa ko lang ito pag wala yung partner ko. Dahil pag nakita niya akong pinaghalo ko yung damit at short ko, yung mga decolor ko, papagalitan ako nun. Dati kasi nung bata ako, na ang paglalaba ay paglalaba lang. Akala ko ganun lang yun. May tama palang paglalaba. Ikaw, kailan ka magiging tama sa asawa mo? Kasi palagi na lang sila ang tama. Sa video na to guys, tapos na akong magbanlaw. At ako naman ay magsasampay na ng aking uniform. At pagtapos ako naman po ay magluluto. Simple lang, hotdog na may itlog. At may option pa, kamatis na may itlog. Kailangan magtipid dahil hindi madali kumita ng pera. Pagdadaanan mo muna ang hingal at pagod para lang kumita ka. Pero okay lang, hindi tayo mayaman eh. At saka, proud naman ako sa buhay ko na meron ako. Sa totoo lang, nagpapasalamat pa nga ako. Dahil sa mga pinagdaanan ko sa buhay, natutunan kong tumarabaho sa sarili. Yung mga nagiging pera ko, sarili kong pagod yun. Pero hindi ko sinasabing perpekto akong tao. Dahil nung binata ako, pasaway din naman ako. Sakit ako sa ulo sa pamilya ko. Hindi sa paraang nakikipag-away ako, kundi sa paraang kakain lang ako kahit wala akong tinatrabaho. Lalayas ako ng umaga, uuwi ako ng hapon. Yung papa ko nagpapakapagod sa trabaho. Samantala ako, puro sayaw, puro gala, puro enjoy sa mga barkada. Tapos pag uuwi ako noon sa bahay, kakain lang tapos aalis ulit. Pero noon yun nung kabataan ko pa. Nung teenager pa lamang ako. Ang tao kasi pwedeng magbago. Uulitin ko, hindi naman ako perpektong tao tulad mo. May mga bagay pa rin naman ako na nagagawa na hindi nagugustuhan ng partner. Pero choice naman natin kung magmamatigas ka, hindi lang magiging maayos ang pamilya. Piliin natin palagi na maging maayos ang ating pamilya. Although nag-aaway naman talaga. Dahil normal lang naman talaga yun. Pero hindi mo kailangan magmatigas dahil lalaki ka. Hindi mo kailangan magalit dahil ikaw ang padre di pamilya. Dahil kung gusto mo ng maayos na pamilya, ikaw ang mag-a-adjust. Huwag niyong sasanayan na palagi kayong nag-aaway ng iyong asawa. Dahil once na masanay kayo, pati anak niyo apektado sa problema, lalaki na lang yung bata na puro away ang nakikita. Huwag niyong ipagkait sa bata ang masayang pamilya. At kung ako ang inyong tatanungin, sobrang halaga ng bata sa akin. At hindi ako papayag na maranasan ng bata yung mga naranasan ko nung panahong bata pa ako. Kung gusto niyo pang marinig ang aking kwento, please pa-support and follow naman sa may profile ko para mas ganahan pa akong gumawa ng mga videos ko. Sa totoo lang, nangangarap din akong tahakin ng pagbablog. Nawawalan lang ako ng confident dahil ang daming pumapasok sa
isip ko na negative. Pero sa panahon ko ngayon, hindi na dapat pairalin ng pagiging mahiyain. May pamilya na, kailangan ng sumideline, kailangan ng gumawa ng paraan para kumita. Hindi naman masamang mangarap, di ba? Hindi naman binabawal yun. Sa video na to guys, ako'y aalis na. Ako'y papasok na sa aking trabaho. 11 AM pa lamang yan, pero ako'y nakagayak na. Dahil pagpatak ng alas 12, ako'y aalis na. Malayo din kasi ako sa pinagtatrabahunan ko. Mas maganda na yung maaga kang gumagayak kaysa sa huli ka ng gumagayak. By the way, may kukwento pala ako sa inyo. Nung nag-aaral pa lamang ako, palagi akong nalilate. Madalas nagagawa akong pumasok kapag oras na ng recess. Minsan tanghali na lang ako pumapasok at nahihiya na rin akong pumasok dahil late na ako. Sa totoo lang guys, hindi naman talaga ako matalino. Lagi akong napag-iiwanan sa mga kaklase. Naaalala ko pa nga nung grade 10 ako. Pa-moving up na kami noon tapos bigla akong kinausap ng advisor. At sinabi sa akin hindi ako makaka-moving up dahil may bagsak nga daw ako nung grade 8 ako. Sobra akong na-disappoint sa sarili ko. Sobra akong nahiya sa mga kabatchmate ko dahil sila grade 11 na ako bumalik pa sa grade 8. Pero tama lang yun sa akin kasi tamad naman talaga ako mag-aral. Binalikan ko yung bagsak ko nung grade 8 ako. Pero hindi ko kinaya dahil nahihiya na rin ako, hininto ko yung pag-aaral ko. Nagtrabaho ako ng isang taon at pagtapos na napag-isip-isip ko na mag-aaral ulit ako. Pinilit kong ipasa yung bagsak ko nung grade 8 ako. Kahit pasang awa ang mahalaga na iraos ko. At nung time na grade 11 na ako, yung mga batchmate ko noon, first year college na. At sa kasalukuyan, graduate na sila. Ganon talaga ang buhay. Ang kapalaran ay kapalaran. At tanggapin kong ano ko ngayon. Magpatuloy na lang at harapin ang realidad ng buhay. Sa video na to guys, ako'y malapit na sa trabaho. Nag-timelapse na lang ako para hindi sayang storage ko. Sir! Yung mga security guard pala dito ay mga mababait. Tropa kung tawagin. Pag kayo'y may katanungan, kayo'y sasamahan. Kapag gustong mag-apply, magpa-assist lang sa tagabantay. Tiyak na ang pagpunta nyo ay tagumpay. Andito na ako at ako'y nagpe-prepare. Dito na mapuputol ang aking kwento dahil oras na ng aking trabaho. Alas 10 na ng gabi at oras na ng aking pag-uwi. Sobrang dilim sa daan kaya kailangan mag-ingat sa pagdadrive. Ako'y nakauwi na at oras na ng pahinga. Sa sobrang miss ko sa anak ko, humiga ako at tinabihan ko siya. Hanggang dito na lang, maraming salamat.